wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... At pinagsasalita naman po kayo. Hindi, kasi sinasabi, wag daw sagutin. Hindi, the VP would like to be the one to answer the Okay, question. thank you. We're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know, and they knew, na yung paghihingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. Ise, ang mga nakakalat nilang impormasyon ay ibinabahagi rin nila sa AFP at PNP. Giit niya, kayang tumayo ng OVP ng walang confidential funds at hindi nila ito pinagpipilitan. We can live without confidential funds. But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds. Kung sa Kamara, tumagal lang ng 15 minuto ang pagdinig sa budget ng Office of the Vice President at walang lumusot na tanong, iba sa Senado. Isa't kalahating oras sumala ang OVP dahil sa sandamakmak na tanong ng mga senador. Kabilang sa mga binusisi ni Senator Amy Marcos, ang mahigit 400 security personnel ng OVP. Bakit anya ang dami naman masyado? Is there an explanation for such a large number as has been criticized? As to the number of VP-SPG personnel, the determination on the number and deployment of VP-SPG personnel is largely dependent on the assessment of the AFP and the PNP. Dagdag paliwanag ng OVP, ang 433 na security personnel nila ay para rin sa proteksyon ng kasalukuyan at mga susunod pang vice-presidente. Ayon kay VP Sara Duterte, wala silang ginagastos para sa security personnel dahil galing sila sa AFP at PNP, kaya ito rin ang nagpapasweldo sa kanila. Bukod dyan, mainit din ang ilang senador sa 500 million pesos confidential funds na hinihingi ng OVP. Paulit-ulit na tanong ni Senator Risa Ontiveros, ano-ano bang proyekto ng OVP ang mangangailangan ng confidential funds? Which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? All of the projects of the Office of the Vice President use the confidential funds that is intended for the safe, secure, and successful implementations of programs, projects, and activities and engagements of me and all the satellite offices, including the central office of the Office of the Vice President. Ang mga peace building, Million Trees Program, pagbabago advocacy at libreng sakay program. Sunod na tanong ni Senator Ontiveros, bilang civilian agency, nagsasagawa raw ba ng sariling surveillance activities ang OVP at ginagamitan raw ba ito ng confidential funds? Sagot ni VP Sara, we did surveillance of complaints from constituents in Bulacan with regard to the selling of OVP assistance and the selling of tupad projects in Bulacan. And there was a surveillance operation that was run by the VP SPG for about a month. dagdag pa ng bise, ang mga nakakalat nilang impormasyon ay ibinabahagi rin nila sa AFP at PNP. Giit niya, kayang tumayo ng OVP ng walang confidential funds at hindi nila ito pinagpipilitan. We can live without confidential funds. But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds. Questions, because itong question ko po, galing po to sa mga magulang na mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo, pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung Yes. hindi nyo ako pagsasalitain dito, then, At pinagsasalita naman po kayo. hindi kasi sinasabi, wag daw sagutin. Hindi, the VP would like to be the one to answer the Okay, question. thank you. We're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know, and they knew, na yung paghihingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong mga estudyante,
makikita nila na okay lang pala yung mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. Number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. Una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Naungkat din ang higit 221 million pesos na confidential funds ng ahensya noong 2022. Galing daw kasi ito sa Office of the President. Kinumpirma at dinipensahan ni VP Sara ang pondo. Anya, sumunod ito sa tamang requirement. Sa huli, lusot sa committee level ang 2.4 billion pesos na hinihinging pondo ng DepEd.